Ganun ang Panginoon eh. Pag naglilingkod ka sa Kanya, sabi ko nga, yung pagpapala po, ay para po yung, pag ikaw ay tumingin sa liwanag, pag umarap ka sa liwanag, sabi ko nga parang anino. Pag ikaw ay nakatalikod sa liwanag, yung anino po ay nasa unahan mo. At kahit anong habol mo, hindi mo yan maabutan. Pero pag ikaw ay umarap sa liwanag, yung anino po nasa likuran mo. Yung pagpapala ang humahabol sa iyo, hindi ikaw ang humahabol sa pagpapala. Napakalaki po ng pagkakaiba pag tayo po ay nakaharap sa Panginoon. Sabi ko nga, pag ikaw ay nasa Panginoon at nakatingin ka sa Panginoon, kahit anong laki ng problema, habang papalapit ka sa Diyos, papaliit yung problema. Pero habang ikaw ay papalayo sa Panginoon, papalaki ang problema. Kaya po tayong proteksyonan, pagpalain ng Panginoon kung tayo po ay magtitiwala sa Kanyang mga salita. Sabi ko nga, ilalaban ko pati ang buhay ko pag magkamali ang salita ng Panginoon. Ang Kanyang salita po ang pili natin panghawakan sa mundo ito. Kahit yung napakalaking pera, hindi mo ito piling igarantiya na kaya ka nitong iligtas. Na kaya ka nitong protektahan. At nung nakaraan ng pandemic, pinatunayan ng Diyos na walang halaga ang pera mo. Ang Diyos lang talaga ang makapangyarihan. Maraming mayaman noon, naging abo. Wala silang magawa sa kanilang pera. Gusto nilang magbayad ng milyon-milyon para dalhin sila sa mga special na mga pagamutan, hindi sila madala. Pinatutunayan lang ng Diyos na siya lang ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Gustong sabihin ng Panginoon na ako lang ang dapat ninyong sambahin. At sa aking mayroong buhay, yung formula ng pagpapala, yung dili-dilihin natin ang Kanyang salita, basahin natin ang Kanyang salita. Pero nakaranas na ba kayo na isang verse pa lang parang hindi mo na kaya magbasa? Pangalawang verse, inaantok ka na. Pangatlong verse, antok ka na. Tulog ka na sa pangatlo o pang-apat na verse. Alam niyo po kung bakit? Ibabalik ko lang yung kwento doon sa aking karanasan ng aking bata pa. Ako ay elementary ng time na yun. At umuwi kami na medyo maaga-aga pa. Siguro mga 5:30 o mga 5, sobra na 5. Ay ang unang dinadaanan kasi yung bahay ng aking tiyahin. Yung pinsan ko si Ramon, magkaklase kami. Pagdating namin doon, sa bukid kasi maaga pa kumakain eh. Saktong nagkahain yung tiya ko. Ang ulam nila, gulay na langka. Ay paborito ko yung ginataang langka. Sabi niya, kumain ka na muna dyan bago ka tumuloy sa inyo. Kumain ako. Sarap ng kain ko. Busog na busog ako. Umuwi ako sa bahay. Pagdating ko sa bahay, tuwang-tuwa yung nanay ko at sumalubog sa akin. Sabi niya, hinapon ka na, magdidilim na. Sabi ko, opo. Sabi niya, kumain ka na. May gulay dyan, yung paborito mo yung niluto ko, yung gulay na langka. Pag lagay ng nanay ko sa mesa, kumain ako. Nakadalawang subo pa lang ako, parang ayaw ko nang kumain. Sabi ng nanay ko, bakit ayaw mo kumain? Bakit wala kang ganang kumain? May naramdaman ka ba? Nakita ko parang nalungkot yung nanay ko. Sabi ko, wala po. Ay bakit ayaw mo kumain? Busog ka na? Kumain ka siguro. Sabi niya, kumain ka na? Sabi ko, opo, kumain na po ako yung kalatiya tumiyan. Kasi gulay din po lang kain ulam. Kung minsan po, kaya hindi tayo makapagbasa. Kaya tayo inaantok. Kasi busog na busog ka na. Ang dami ng kinain mo. Napuno na ng laman yung isip mo ng Facebook. Napuno na ng laman ng pinapanood mo yung kaisipan. Kaya inaantok ka sa salita ng Panginoon. Busog na busog ka na sa mga bagay na hindi mo dapat kinakain. Pag tayo po ay nabusog sa mga ibang bagay, hindi na po natin kayang kainin ang salita ng Panginoon. Isang verse pa lang, inaantok ka na. 2 verse pa lang, parang nadidilit na yung paningin mo. 3 verse tulog ka na. Tandaan ninyo,
Kung sino yung mas malapit sa Panginoon, siya po ang pinagpapala. Kung titignan niyo sa isang simbahan, kahit 1,000 ang member, hindi po lahat yan nakakaranas ng biyaya. Ang nakakaranas lang naman yung totoo talagang naglilingkod. Alam po ninyo ang kaaway, ngayon pa lang alam na niya yung future mo. Kaya ngayon pa lang, ginagawang pa na ng paraan ng kaaway para mapalayo ka sa Panginoon. Kasi alam niya, napakaganda ng purpose ng Diyos sa iyo. Alam niya na pag nakarating ka dun sa purpose ng Panginoon, lampasan na sila. Kasi alam naman ni Satanas, talunan siya. Kaya sabi ko nga, hindi mo dapat siya katakutan. Kailanman, kahit isang malahibo, hindi dapat tumindi pagdating sa anak ng Panginoon. Hindi mo dapat katatakutan si Satanas dahil matagal na siyang talunan. Marami mang nagsasabi sa iyo ng mga bagay na negatibo. Ipagpatuloy mo lang ang paglilingkod at pananalangin mo sa Panginoon. Kahit ilang leon ang nakakapagtakalit ka, hindi ka nila kaya kagalit. Ano bang problema, ano bang kapahamakan, ano bang sakuna, lagi nandiyan ang kamay ng Diyos para ingatan ka. Kung minsan lang po yung ating mga mata hindi natin makita, alam mo kung bakit? Kasi po, nadadaya tayo. Pag nakaranas ka ng konting hirap, pag iniisip mo, ganito pala ang Kristiyano. Kasi nakatingin ka lagi sa problema. Sabi ko nga, di ba, nakaraan nagkwento ako na isang tao na gustong pumasok doon sa lugar na kung saan yung napakaganda raw ng lugar na yun. Kung sabi ng gwardiya, pwede kang pumasok dyan, pero dalhin mo itong kutsara. Lagyan mo ng mantika. Dapat pagbalik mo dyan matapon. Kaya nung umikot siya, ang sabi ng gwardiya, nakita mo yung magagandang bagay dyan sa loob. Sabi niya, hindi, paano mo naman makikita? Ay, lagi ako nakatingin dito sa mantika. Kasi baka matapon. Tayo po mga tao, kung minsan nakatingin tayo sa maliit na problema na binigay ng mundo. At hindi mo nakikita yung napakalaking pagpapala at plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya nag-aalaman ka, nagdadaod ka sa iyong pagtitiwala sa Panginoon, sa iyong pananampalataya, nag-aalaman ka kasi nga doon ka lagi nakatingin sa napakaliit na problema binigay ng mundo. Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Tayo po muna yung manalangin. Panginoon, salamat po dahil kami iningatan mo, Panginoon, na nakarating ang lahat ng mga anak dito sa lugar na ito, sa iyong templo, Panginoon, upang kami po ay makapagpasalamat, makapagpuri at humingi, Panginoon. Salamat, Ama, pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, bigyan mo kami ng pangunawa, na maunawaan namin ng lahat, Panginoon, ang pag-aaral at tuturo ngayong gabi, Panginoon. At ako bilang lingkod mo, Panginoon, talahin ko, Padre, kayo po magbigay sa akin ng wisdom, ito po yung maituro ayon lang sa iyong kalooban, naman. Salamat, Panginoon, pagpalain mo yung mga salita sa gabi nito. Umdalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. Welcome po sa lahat. Napakaganda ng mga testimony natin. Talagang yun yung mensahe ngayon ng Panginoon. Talagang ang Diyos po ang magbibigay ng tagumpay sa atin. Talagang napakabuti po ng Panginoon sa buhay natin. Sabi rito sa mga Korinto, sa 1 Korinto, sabi rito sa mga pagpapala mula kay Kristo. Lagi ako nagpapasalamat sa Diyos. Ito po ay sa Korinto chapter 1 verse 4 hanggang 9. Lagi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala na ibinibigay niya sa inyo sa pamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo, kayo ay laging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo, kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala. Habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan ni kayo walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa kanyang mga salita. Hindi po tayo nagkamali na sa Panginoon tayo kumakapit. Sa Panginoon tayo nagtitiwala.
Kung gusto mo ng biyaya, huwag mong kalilimutan ang Panginoon. Kahit anong gawin mong effort, kung wala ang Panginoon sa buhay mo, hindi po ikaw magtatagumpay. Sabi niya rito, sabi ito ni Pablo, lagi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya lang kayo nagkakaroon ng pagpapala dahil nakadikit kayo sa Panginoong Jesus. Sabi ko nga, tayong lahat ay makasalanan. At kailanman ay hindi natin kayang tubusin ang ating sarili sa ating pagkakasala. Ngunit dahil tinanggap natin ang Panginoong Hesus, yung tingin sa atin ng Ama, hindi na tayo ang nakikita. Ang nakikita sa atin ay ang Panginoong Hesus. Yung karumihan natin ay natakpan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya pag tumitingin sa atin ng Ama, nakikita tayo bilang isang mabuting tao, bilang isang malinis, at bilang anak niya. Kaya po tayo ay hindi nakikita ng Panginoon yung ating karumihan, yung ating pagkakasala, kasi hinugasan na po yun ng Panginoong Hesus. Kaya sabi niya rito, lagi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang Panginoong Hesus lang po, sabi niya, humiling kayo sa Ama sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesus at ito po inyong makakamit. Pag tayo po ay nakahiwalay sa Panginoon, hindi tayo paligid ng Panginoong Hesus, wala tayong karapatang humingi sa Ama. Sabi ko kasi sa example, pag ang kasama mo ay yung anak ng mayor, wala nang tanong-tanong doon sa guard. Pag kasama mo siya, makakarating ka sa office ng mayor na wala ka nang dapat daanan na, ay hindi pwede siya ibang kasama mo kasi ang kasama mo mismo yung anak niya. So sa atin po, pagkasama natin ang Panginoong Hesus, ito po mga, sabi niya rito, lagi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan lang po ng Panginoong Hesus, kaya tayo pinagpapala ng Ama. Kung ikaw ay lalayo sa Kanya, at doon mo hahanapin yung pagpapala dahil lang sa sarili mong kaalaman, sarili mong lakas, hindi po ito magtatagumpay. Sabi ko nga, may hangganan lang ang kayanan ng tao. Pero ang sabi ng kanyang salita, pag sa Panginoong Hesus tayo, siya po, magkakaroon po tayo ng katagumpayan. At sabi niya, dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay. Pag tayo po'y nakikipag-isa sa Panginoong Hesus, tayo raw po'y masagana sa lahat ng bagay. Kasi pag ang Panginoong Hesus ay nasa iyo na ang lahat. Kasi siya po ang may-ari ng lahat. Kung tayo mawawalay sa Kanya, malalayo sa Kanya, kahit anong gawin mong effort, hindi ka po magtatagumpay. Dahil ang lahat ng bagay ay ibinigay ng Ama sa Kanyang anak. At pag siya ay nasa sa atin, tayo po ay pagpapalain ng Ama. Kaya sabi niya, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay. Hindi lang po pera, hindi lang kalusugan, hindi lang pagmamahalan, lahat po ng bagay, magiging masagana tayo. Kakaiba pong pagpapala ang maranasan natin pag tayo po'y nakikipag-isa sa Panginoong Hesus. Sabi niya, maging sa pananalita at sa kaalaman. Kahit daw sa pananalita at sa kaalaman, ikaw ay magkakaroon ng yaman. Magamit talino ang ibibigay ng Panginoon sa iyo. Ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo, kaya hindi kayo magkukulang sa anumang pagpapala habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po tayo magkukulang sa mga pagpapala habang hinihintay natin ang Panginoong Hesus sa kanyang pagbabalik. Ang paglilingkod po natin sa Panginoon talaga pong kumbaga sabi ko nga, yung paglilingkod natin sa Diyos, hindi po ito kayang tawaran. Wala po itong katumbas na halaga. Kasi habang naglilingkod tayo sa Kanya, ipro-provide po niya yung lahat ng kailangan natin. Sabi ko nga, kay Pastora, sabi niya sa akin, wala pa tayong pambayad dun sa ating, yung sa amin sa April sa registration. Sabi ko, hindi magbibigay ang Diyos. At eksakto kanina nagbigay ang Panginoon. At sobra-sobra yung ibinigay ng Panginoon.
na pagbayad. Sabi ko nga, hindi magkukulang ang Diyos. Ibinigay na pati niya yung pambayad sa kotse. Diba? Ganun ang Panginoon eh. Pag naglilingkod ka sa Kanya, sabi ko nga, yung pagpapala po, ay para po yung, pag ikaw ay tumingin sa liwanag, pag umarap ka sa liwanag, sabi ko nga parang anino. Pag ikaw ay nakatalikod sa liwanag, yung anino po ay nasa unahan mo. At kahit anong habol mo, hindi mo yan maabutan. Pero pag ikaw ay umarap sa liwanag, yung anino po nasa likuran mo. Yung pagpapala ang umahabol sa iyo, hindi ikaw ang umahabol sa pagpapala. Napakalaki po ng pagkakaiba pag tayo po ay nakaharap sa Panginoon. Sabi ko nga, pag ikaw ay nasa Panginoon at nakatingin ka sa Panginoon, kahit anong laki ng problema, habang papalapit ka sa Diyos, papaliit yung problema. Pero habang ikaw ay papalayo sa Panginoon, papalaki ang problema mo. Kaya po tayong proteksyonan, pagpalain ng Panginoon kung tayo po ay magtitiwala sa Kanyang mga salita. Sabi ko nga, ilalaban ko pati ang buhay ko pag magkamali ang salita ng Panginoon. Dahil kahit kailan, hindi magkakamali ang Kanyang salita. Dahil sabi niya, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang Kanyang salita ay hindi mawawala ng bisa. Ibig sabihin, malalaman mo, mawawala muna ang lahat. Pero ang Kanyang salita hindi mawawala ng bisa. Kaya sabi ko nga, ang Kanyang salita po ang pili natin panghawakan sa mundo ito. Kahit yung napakalaking pera, hindi mo ito piling igarantiya na kaya ka nitong iligtas. Na kaya ka nitong protektahan. Marami na pong taong at nung nakaraan ng pandemic, pinatunayan ng Diyos na walang halaga ang pera mo. Ang Diyos lang talaga ang makapangyarihan. Maraming mayaman noon, naging abo. Wala silang magawa sa kanilang pera. Gusto nilang magbayad ng milyon-milyon para dalhin sila sa mga special na mga pagamutan, hindi sila madala. Pinatutunayan lang ng Diyos na siya lang ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Gustong sabihin ng Panginoon na ako lang ang dapat ninyong sambahin at sa akin mayroong buhay. Kaya nga sabi ko, sa bawat pagtuturo ng salita ng Panginoon, kung ang itinuturo ko ay dahilan sa akin, huwag kayong maniwala. Pero ang itinuturo ko mula doon sa nagtuturo sa akin, sa aking kaloob-looban, ang Panginoong Diyos natin na makapangyarihan. Wala akong ibang inilalabas, kundi ang sinasabi niya sa akin. Kaya malalaman mo ang nagtuturo ko, ang tinuturo niya ay ang kanyang sarili. Kasi pag ikaw ay lingkod ng Panginoon, wala kang ibang sasabihin, walang ibang lalabas sa iyo, kundi ang salita ng Panginoon. Kasi hindi naman dapat maihayag, umatanyag ang ating sarili. Dahil dapat tayo maging mababa para tayo itaas ng Panginoon. Kaya pag ang tao nagsasalita ay ang kanyang sarili ang itinataas, hindi po yun mula sa Panginoon. Kaya ako lagi kong sinasabi, ang Panginoon po ang tunay nating sambahin. Hindi po tayo magkakamali. Kaya sabi niya nito, aya't hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hindi po tayo magkukulang sa lahat ng ating pangailangan. Sa lahat po ng kailangan natin, hindi po tayo magkukulang. Huwag lang po tayong mag-alinlangan sa Panginoon. Sabi niya sa verse 8, kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kabintasan sa araw ng ating Panginoong Hesus Kristo. Napakasarap po ng salitang ito. Na sinasabi, kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kabintasan sa araw ng ating Panginoong Hesus Kristo. Grabe po yung binibigay ng Panginoon. Pag dinamdam natin yung salitang ito na sabi niya, kayong gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kabintasan sa araw ng ating Panginoong Hesus Kristo. Napakaganda po pakinggan at namnamin ang salita ng Panginoon
Lagi na lang niyang iniisip ang ating kapakanan. Lagi na lang niyang prepare ang lahat ng ating kailangan. Wala lang po tayong dapat gawin kundi purihin siya, sambahin siya, dakilain siya sa ating mga buhay. Kaya nga sabi ko nga, nung linggo, yung pure mula ng pagpapala, yung dili-dilihin natin ang kanyang salita, basahin natin ang kanyang salita. Pero nakaranas na ba kayo na isang verse pa lang parang hindi mo na kaya magbasa? Pangalawang verse, inaantok ka na. Pangatlong verse, antok ka na. Tulog ka na sa pangatlo o pang-apat na verse. Alam niyo po kung bakit? Ibabalik ko lang yung kwento doon sa aking karanasan o aking bata pa. Ako ay elementary ng time na yun. At umuwi kami na medyo maaga-aga pa. Siguro mga 5:30 o mga 5, sobra na 5. Ay ang unang dinadaanan kasi yung bahay ng aming tiyahin. Yung pinsan ko si Ramon, magkaklase kami. Pagdating namin doon, sa bukid kasi maaga pa kumakain eh. Saktong nagkakain yung tiya ko. Ang ulam nila, gulay na langka. Ay paborito ko yung ginataang langka. Sabi niya, kumain ka na muna dyan bago ka tumuloy sa inyo. Ang bahay namin parang ito at saka yung kalakway nito o malaylay kaunti dyan kasi hindi masyadong tanaw eh. Kumain ako. Sarap ng kain ko. Busog na busog ako. Umuwi ako sa bahay. Pagdating ko sa bahay, tuwang-tuwa yung nanay ko at sumalubog sa akin. Sabi niya, hinapon ka na, magdidilim na. Sabi ko, opo. Sabi niya, kumain ka na. May gulay dyan, yung paborito mo yung niluto ko, yung gulay na langka. Pag lagay ng nanay ko sa mesa, kumain ako. Nakadalawang subo pa lang ako, parang ayaw ko lang kumain. Sabi ng nanay ko, bakit ayaw mo kumain? Bakit wala kang ganang kumain? May naramdaman ka ba? Nakita ko parang nalungkot yung nanay ko. Sabi ko, wala po. Ay bakit ayaw mo kumain? Busog ka na? Kumain ka siguro. Sabi niya, kumain ka na? Sabi ko, opo, kumain na po ako ng kalatiyan tumiyan kasi gulay din po lang ka ang ulam. Kung minsan po, kaya hindi tayo makapagbasa. Kaya tayo inaantok kasi busog na busog ka na. Ang dami ng kinain mo. Napuno na ng laman yung isip mo ng Facebook. Napuno na ng laman ng pinapanood mo yung kaisipan. Kaya inaantok ka sa salita ng Panginoon. Busog na busog ka na sa mga bagay na hindi mo dapat kinakain. Kung minsan mo may mga bagay na pagdating sa Panginoon, ang hirap po natin paglabanan at hirap natin bigyan ng halaga. Pero ang sabi ng Panginoon, kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesus-Kristo. Wala po siyang pag-iniisip o laging ginagawa, kundi tayo ay patatagin. Bigyan tayo ng kasiguraduhan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Pag tayo po ay nabusog sa mga ibang bagay, hindi na po natin kayang kainin ang salita ng Panginoon. Isang verse pa lang, inaanto ka na. 2 verse pa lang, parang nadidilig na yung paningin mo, 3 verse tulog ka na. Alam po tayong lahat ay nananalangin. At yun ay, alam ko, ginagawa niya na. Pero yung pagbabasa ng salita ng Panginoon, kailangan po natin itong isama. Magkaroon po tayo ng time sa pagbabasa ng salita ng Panginoon para po tayo ay maging ganap ang ating pagiging anak ng Panginoon. Sabi ko nga, walang ibang hinahangad. Alam po ninyo kung sino ang tunay na nagmamahal sa tahanan? Wala pong iba kundi ang pamilya. Wala pong nagmamahal sa inyong tahanan, sa inyong tahanan ninyo. Walang ibang nagmamalasakit dyan kundi ang mga anak. Subukan mo yung tahanan na yan ay mawawasak ng malakas na hangin. Yung mga anak kanya-kanyang kapit, kanya-kanyang tali para huwag mawasak ang kanilang tahanan. Pero yung mga taong dumadaan hindi naman nila kasama, wala silang tahanan. Kaya po sa lugar
kung saan yung templo ng Panginoon, wala pong ibang nagmamalasakit. Pag nakita mo isang tao nagmamalasakit sa templo ng Diyos, yan po ang tunay na anak. Dahil hindi mo mamahalin ang tahanan ng ibang tao. Walang magmamahal sa tahanan mo, kundi ang sarili mong mga anak, ang sariling pamilya mo. Kaya kung alam na alam ng Panginoon, kung siya ay mahal natin, kung siya ang sentro ng buhay natin, kung siya ang tunay natin mahal. Alam na alam po ng Panginoon. At ang sabi po niya sa verse 9, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Tapat po ang tumawag sa atin. Kailanman hindi po tayo dadayain ng Panginoon. Tapat po ang Diyos na tumawag sa atin. Ako, pinagmamalaki ko ang salita ng Panginoon. Sa mga salita po ng Panginoon, meron po tayong tagumpay. Sabi ko nga, sa pananalangin natin, gabi-gabi, tandaan ninyo, kung sino yung mas malapit sa Panginoon, siya po ang pinagpapala. Kung titignan niyo sa isang simbahan, kahit 1,000 ang member, hindi po lahat yan nakakaranas ng biyan. Ang nakakaranas lang naman yung totoo talagang naglilingkod. Kasi po ang tunay lang may karapatan sa mana ay ang tunay na anak. Sabi ko nga tayo lahat ay mayroong yaman. Pero bakit kung minsan hindi natin naranasan? Bakit hindi pa nakakaranas ng ginawa, kasaganaan? Kasi po nananakaw. Nananakaw po ng kaaway. Kasi nagkukulang tayo ng tiwala sa Panginoon. Ulitin ko lang yung mga verse para sa ating pagtatapos. Ang sabi niya rito, sabi ni Pablo, lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinigay sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nagbibigay lang po ng pagpapala ang Ama sa pamamagitan lang ng anak. Dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay. Kung tayo po hindi nagkikipag-isa sa Panginoong Hesus, hindi po tayo magiging masagana sa lahat ng bagay. Maging sa pananalita at sa kaalaman. Ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo, kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala. Habang inihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, kayo gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. Grabe po yung protection, pag-iingat ng Diyos sa atin. Sabi ko nga, pag matindi yung purpose ng Panginoon, matindi po ang pinagdadaanan natin. Kasi hindi kapag dadaanan ng Panginoon sa ganyang bagay kung walang napakalaking purpose ang Panginoon sa iyo. Alam po ninyo ang kaaway, ngayon pa lang alam na niya yung future mo. Kaya ngayon pa lang, ginagawang pa na ng paraan ng Panginoon ay ng kaaway para mapalayo ka sa Panginoon. Kasi alam niya, napakaganda ng purpose ng Diyos sa iyo. Alam niya na pag nakarating ka dun sa purpose ng Panginoon, lampasan na sila. Kasi alam naman ni Satanas, talunan siya. Kaya sabi ko nga, hindi mo dapat siya katakutan. Kailanman, kahit isang malahibo, hindi dapat tumindi. Pagdating sa anak ng Panginoon, hindi mo dapat katatakutan si Satanas dahil matagal na siyang talunan. Lagi lang siyang nagyayabang at sinasabi niyang malakas siya. Wala po siyang lakas. Lampaso siya. Sabi nga, si Satanas sa ilalim lang ng ating talampakan at kaya mong turugin anytime. Pag ikaw po ay nasa Panginoon, sapat-sapat ang kapangyarihan mo para sa iyong turugin at masahin. Kaya sabi ko nga, sabi niya rito, kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. Namnamin po ninyo yung mga salitang sinasabi ng Panginoon. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo
na ating Panginoon. Nasa atin po ang lahat ng proteksyon at kapangyarihan kung tayo po'y nakikipag-isa sa Panginoong Hesus. At ang Ama po laging nakahanda na ikaw ay protektahan, tulungan. Sabi ko nga, kahit ihagis ka pa sa leon, di ba? Hindi ka na kayang kagatin. Sa mundong ito, marami mang nag-aakusa sa iyo. Marami mang nagsasabi sa iyo ng mga bagay na negatibo. Ipagpatuloy mo lang ang paglilingkod at pananalangin mo sa Panginoon. Kahit ilang leon ang nakakapagtakmalit ka, hindi ka nila kayang kagatin. Ano bang problema, ano bang kapahamakan, ano bang sakuna, lakad ng tiyan at kamay ng Diyos para ingatan ka. Kailanman po hindi magkakamali ang salita ng Panginoon. Yan ang aking pinanghahawakan, ang salita ng Panginoon po. Ang dapat lang natin panghawakan at dapat natin ipagmalaki sa buhay natin. Anong purpose? Bakit narito tayo? Sabi ko nga, kung ikaw ay hindi mo pa alam ang purpose mo, dapat nasahin mo lagi makapagbasa ng salita ng Panginoon para malaman mo ang tunay na purpose na gustong ibigay ng Panginoon sa iyo. Bakit ka pinagpapala ng Panginoon? Kasi meron siya napakagandang purpose na. Kung minsan bakit ka nakaranas ng karamdaman? Dahil mayroong plano ang Diyos sa iyo at ayaw ng Panginoon mapalayo pa sa Kanya. Sabi ko nga nung nakaraan, hindi hila tayo ng Diyos kahit tayo nasasaktan. Kasi alam ng Diyos na pag hinayaan Kanya, mapapalayo at mapapahabangan. Walang ibang ginawa ang Panginoon kundi tayo ingatan. Kaya kung minsan, pag hindi niya kaya, binibigyan ka ng kaunting pagsubok para lumapit ka sa Kanya at muli ka niyang makarga, muli ka niyang mahawakan at isang araw, para-rest mo sa buhay mo. Napakabuti ng Diyos. Amen. Kaya po tayo po ay patuloy na maglingkod, maging tapat sa Panginoon. Ngayon 2024, ang pangako ng Panginoon ang pinakita sa akin, hindi po natin kayang isipin. Sabi ko, sa isip ko palang hindi ko maisip na gano'ng kalaking pagpapala pala ang ibibigay ng Panginoon sa mga anak niya. Kung minsan lang po yung ating mga mata hindi natin makita, alam mo kung bakit? Kasi po, nadadaya tayo. Pag nakaranas ka ng konting hirap, pag iniisip mo, ganito pala ang Kristiyano. Kasi nakatingin ka lagi sa problema. Sabi ko nga, di ba, nakaraan nagkwento ako na isang tao na gusto pumasok doon sa lugar na kung saan yung napakaganda raw ng lugar na yun. Kung sabi ng gwardiya, hindi ka pumasok dyan, pero dali mo itong kutsara. Lagyan mo ng mantika. Dapat pagbalik mo dyan matapon. Kaya nung umikot siya, ang sabi ng gwardiya, nakita mo yung magagandang bagay dyan sa loob. Sabi niya, hindi, paano mo naman makikita? Ay, lagi ako nakatingin dito sa mantika. Kasi baka matapon. Tayo po mga tao, kung minsan nakatingin tayo sa maliit na problema na binigay ng mundo. At hindi mo nakikita yung napakalaking pagpapala at plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya nag-aalaman ka, nagkakaod ka sa iyong pagtitiwala sa Panginoon, sa iyong pananampalataya, nag-aalaman ka kasi nga doon ka lagi nakatingin sa napakaliit na problema binigay ng mundo na kahit minsan hindi naman kaya. Hindi na kaya ikaw na ibagsak. Pero alam mo rin yung tatawanan ka ng Diablo. Sa napakaliit na problema, lumalayo pa sa Diyos. Samantalang habang lumalapit ka sa Panginoon, anong laking problema, patuloy itong lumiliit at eventually natutunaw at nawawala. Kaya po sa ating paglilingkod, sana po pagtibayin natin ang ating pagtitiwala sa Panginoon at yung ating pananampalataya, bigyan po natin ito ng talagang galing po sa ating puso. Kaya ngayong gabi, sana po nagkaroon tayo ng malalim na pagnanasa na lagi nating nasahin na masunod natin ang kalooban ng Ama. Salamat sa kanyang mga salita ngayong gabi at sana po ito ay magsilbing lakas sa atin
magsilbing tibay sa ating pagtitiwala sa Panginoon. Tayo po yung bukod, tayo manalangin. Panginoon, salamat Panginoon sa iyong mga salita ngayong gabi, Father. Tunay nga po pag kami kasama mo, Panginoon, kami po'y magtatagumpay. Tunay nga po pala nasa inyo ang lahat ng bagay, kaya kami po palagi, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, na kami ay laging nasa iyo. At minsan, ayaw namin na kayo ay malayo sa amin naman. Salamat, Panginoon, sa iyong anak na ibinigay para sa aming kaligtasan. Pagpalain mo po ang bawat isa at patuloy mo pong bigyan ng kauhawan sa paglilingkod sa inyo. Salamat po, Panginoon. Pagmadalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you.